our Q&A. Pwede po magtanong. Nagsimula ka na. Ano po sabi ko? Sa yung OFW po is ano, di ba kabayan po siya? Kabayan ako. Is na-accident po siya sa trabaho nito. Coverage po ba siya or hindi? Depende kung anong trabaho niya. Yes. Depende kung ang trabaho niya ay nasa excluded kasambahay. Yeah. Ako cover yun kasi accident. Depende sa accident. Again, very plain kasi yung tanong eh. Di ba? So mapapansin nyo, whenever someone asks question, we try to dig deep, i-expound, palawakin, at ma-pinpoint ano yung aksidente. Kasi lagi nyong iisipin at lagi nyong tatandaan, when someone experience an accident at covered ng OBI, ang first question nyo, ano yung aksidente? Anong nangyari? Specific, what accident happened? Tapos pangalawa, anong nature ng aksidente? Pag sa trabaho, anong nature ng trabaho? Pagpasok sa excluded events or work, hindi siya mako-cover. And by the way, may mga list of excludable work na hindi ko na sinama dito, pero nandun siya sa inyong SILPRO policy. Basahin niyo po, kompleto po yun, nandun po lahat. Alright? So, with regards to your question, kasambahay, ano mga possible accident? Nalaglag, nabalian ng tubig, di ba? That can be covered. Ano? Iniwan? Nahiwa? Pero po pag ano yung kabayan ako is yung pang-OFW. Yes. Is yung kumuha po nun is nandito na po sa Pilipinas, nandito po siya nag yung coverage pa po siya po ba ng kabayan pa? Kapag kabayan kasi, di ba ito yung coverage natin, whether half million or 1M. Kapag nagkabayan ka, madadagdagan lang yan ng repat care. Yan. Repat care. Yung repat care na may halagang 1 million. Ito pa yung 1 million, hindi to cash. Ito yung repatriation service na gagawin o kinakailangan para iuwi yung katawan, yung bangkay, yung labi ng taong na-aksidente. Alright? So, halimbawa, from Jordan to Philippines. Kung ano yung gagastusin from Jordan to Philippines, up to 1M yung pwede niyang magamit. Anything exceeds 1M will be shouldered by the family of the deceased. Yung tao naman. Question. Paano kung yung, kasi OFW so nag-work sila doon. Yes. So, hindi ba covered ng company yung repat? It depends. May mga company hindi kina-cover yan. Oh, okay. So, halimbawa, yung company niya, covered naman yung pag-uuwi. Pero i-claim pa rin ng family yung repat. The thing is, when it comes to repatriation, there are requirements na kailangan mong isubmit. So, and all the documents na kailangan mong submit is original. So, if your employer will hand over to you all the original expenses receipt or whatever, then, as long as you can submit the requirements, still in the process of 30 and 90 days. So, malinaw ito. Okay? So, kaya ang repat care, kahit ang repat care or kabayan package natin, advisable is just to take one. Kasi kahit nakatatlong kabayan ka, hindi matitriple yung 1 million. Correct. Oo. Kasi gusto mo, pag uwi mo, ibalik ka uli namin, tapos ibalik ka uli. Ano lang, trip lang. Ikot-ikot lang, sabi niya sa akin. Baho na yun. Teka lang po, kapag Pilipinas naman ang repat care, halimbawa from Bulacan, Bulacan to, let's say, Bohol. Basta more than 125 kilometers. Okay, yung pasok ka sa repatriation. 125 kilometers or more. Okay? Okay, so ibig sabihin yung kabayan can be offered to those Filipinos. Inside and outside the Philippines. And I forgot to mention our OVI SILPRO product is for Filipino citizens. For now. Wala pa namang Filipinos. Yeah, yes po. Tita. Regarding sa question sa what if yung employer
i-cover. Covered na siya. Yes. So what will happen with that one year? Hindi. Claim niya. No. Again, this is repatriation service. Hindi siya convertible to cash. So it's the service na ibibigay doon sa tao na namatay to be able to bring the body back home to the country. So kung sinagot ng company, then that's good. That's really, really, really good. Pero kung for you to get 1 million because kailangan pauwiin at nakauwi na, malabo po yun. Because it's Sabi mo kanina, sinagot ng company pero binigay yung mga resibo. yeah, again, dito po tayo i-guide kasi may mga requirements na ibibigay sa inyo to submit. If you fail to submit it, then makukorpit yung inyong mga claims. So kasi may mga resibo at may mga documents na kailangan i-submit at yun yung mga bubuluhin mo in the next 90 days. So if you're able to complete that, then ma-assist yung repatriation ng taong na deceased because of the accident sa ibang bansa. Okay lang ba yung lahat soft copy? Or kailangan Soft copy. In the beginning, of course, kailangan mo ipadala yung mga kasi may approval process yan. So pag nagpadala ka, na-send mo lahat ng requirements, under the investigation, followed by the approving body of our partners. So once everything is approved, then i-repatriate, then I'm not sure kung nire-require nila na ibigay din yung original. Pero I believe because the sum is big, magre-require sila ng original copyright after. Pero in the process, pwede mo nang isubmit yung mga scan copy documents, no? Requirements. Yes? For example po, meron siyang parent na gumaling na sa atin. For example, nabalian siya. So, may tama na. And then, nagkaroon po ng accident Okay. during work or outside work. Okay. Makakover po ba yun even though meron na siyang parent? Like, may injuries na siya. Again, yung injury, medyo buuin natin yung tanong. So may isang tao na aksidente, covered ng insurance, nabalian, tinamaan ng balikan. Dahil accident na nangyari, na covered. Granted, medical reimbursement, at yung daily cash assistance. May remaining, na aksidente ulit. If it's pure accident, regardless kung balikat ulit tinamaan or any parts of the body, qualified ka pa rin for the medical reimbursement. Pero remaining na lang yung balance mo, yung medical reimbursement. Sa akin, Anong provision yun? isang OFW. Yes po. Tapos, siya, naka-covered siya. Then ngayon, kung kanina sa police, kung siya ay naka-on duty, tapos lumabas sa without na discussion, hindi siya covered. O, kasi on duty siya. So what if sa OFW, lumabas na siya sa grid, tapos na-accident siya. Na-accident pa rin yun. On duty pa yun. Hindi naman siya Ganito po. Iba po yung cases ng uniform personnel, iba po yung cases ng mga ordinary na Na-accident sa mismong bahay ng amo sa labas. regardless, basta accident is accident. Yeah. Tandaan po natin to. Iba po yung on duty, iba po yung line of duty. Line of duty, yes, tama. Kapag ang aksidente mo nangyari in the line of duty, most probably excluded yan dun sa mga uniform personnel. Pero kapag kahit na on duty ka, pero binangga ka, na-aksidente ka o whatsoever, under the investigation, pwedeng mag-grant yun. Kasi hindi naman yung pagiging police mo yung naging cause of the accident. Okay po? Ngayon sa OFW, whether na naka-duty ka or hindi ka naka-duty, basta aksidente nangyari sa'yo, covered yun. Provided, i-report mo in 30 days sa OBI. Ay, ilang araw po yung makuha yung claims? That is subject for the approval ng ating partners. Okay? Ngayon, that is also subjective kung gaano mo kabilis
may sasubmit lahat ng requirements. Kasi kung aabutin ka ng 90 days, then after 90 days, magaan pa ng is a period of a week or 2 or a month. Longest siguro. Pero the faster you can submit the requirement, the shorter na pwede kang maghihintay for the claims. And of course, syempre dapat yung requirements mo walang aberya. Walang any fabrication or any missing documents or anything na may cause na ma-cancel yung iyong claim because merong fraudulent na ginawa or whatever. Dugtog lang sir, ilang days yung possible sir sa pinasok? Babalik ko lang kasi sa Africa last month. Pero as far as I can recall, when I asked them, depende sa accident, depende sa gaano kabilis ipasa requirement, depende sa amount. So, expect a period of a week or a month. Yeah, longest na siguro yung 1 month. Longest na probably 1 month. Pero again, the faster you can complete the requirements, the faster they can approve. The longer you submit the requirement, the longer it will take for them to approve. Yes. Thank you po. Tungkol sa may allowance na sinasabi na 1,000. Sorry. Siguro lakasan yung question so that everybody can hear. Yeah, you can stand up, tapos gamitin mo yung mic, bro. Yeah. Ang tanong ko lang po yan sa allowance na sinasabi na 1,000 to 2,000. For example, kung pumapasok po ba siya pag natulas yung tao sa loob ng pamamaha, then pinagpahinga siya ng 5 days, sabi ng doktor. Then, naulit-ulit yung accident sa pinagpahinga naman siya ng 10 days. 5 days, ibig sabihin yung remaining days na lang allowance ang bibigay sa kanya. Depende yan. Kung ikaw ay naka-single, naka-platinum, double, or triple platinum. Kasi yung pagpapahinga is per accident. So, halimbawa, meron kang 10 days for the platinum. Tapos pinagpahinga ka. You are qualified to have maximum of 10 days. Pero pinagpahinga ka lang ng 4. So 4 days lang yung qualified sa'yo based on that accident. Eh naka-triple platinum ka. Na-accident ka ulit. Meron kang another 10 days. So walang utang. Another question is, kailan mo siya makikita yung allowance mo? After na na binigay sa yung requirements ng medical ng doctor na 10 days? Again, Depende sa the process. process will start once you declare and after you submit the requirements. So hindi yan, ay na-aksidente ka, itong 1,000. 1,000! Na-aksidente ka, naka-platinum ka, 2,000! Hindi po ganon. So, it will start once na notify mo, Actually, yan. submit mo requirements, and then may bibigay sa'yo. Right after ng accident and right after na magkaroon ka ng requirements. Tama, good question kasi baka yung iba yung na-expect habang nasa ospital, here's 1,000 for you, here's 2,000 for you, here's 1,000. Hindi po ganun. After po. Insurance kasi to, so Oo. definitely may requirement. Correct. So, every benefit will be given after you notify and after you completely submitted all the requirements and na-approve lahat ng sinabit mo. Yeah. Take note of the word, na-approve. Kasi syempre, everything is subject for checking and investigation. Everything has to be So hindi siya, yung 10 days hindi consumable na, kaya 10 days Tingnan mo yung word, consumable. Again, this is the product na hindi mo dapat ninegosyo. Kasi ang negosyo mo, hindi yung laman ng product, yung benefit ng marketing plan. So, if your mindset is to make money from the product, mali ang mindset mo. May tama ka. Kasi kung sabihin kitaan, magbenta ka ng magbenta, kikita ka ng malaki. Pero kung ang mindset mo, magpa-aksidente na magpa-aksidente para kumita, may tama ka talaga. Hindi ba? Kasi ang produkto na to ay binibili mo para proteksyonan sarili mo, hindi para pagkakitaan. Tama po, tama. Tingnan mo nga yung katabi mo kung may tama. Nililinaw lang natin para malinaw po sa lahat. Ha? Ayan, sige brother.
question, sir. Kasi tinanong ko ito sa friend ko. Nagtataka ako kung yung, di ba, accidental. Ayun natin. Kasama, di ba, yung nature? For example, landslide. For example, malayo siya sa fiber. Di ba, meron tayo tinatawag na danger zone. Yung landslide, yung bahay mo, Okay. yung truck, When it comes, I understand. When it comes to natural disaster, Acts of nature, right? merong tatlong excludable events. Tatlo. Pag na-aksidente ka at ito ang rason, excluded. Ready ka ba? Yeah. Yes. Una, pag na-aksidente ka, ang sanhi ay pagputok. Nang ano? Volcanic eruption. Nang ano ka naman kaagad eh. Nakarelate eh. Ikaw talaga sabi nga makulit ka Pagputok, volcanic eruption. Pagyanig. Pagyanig ng lindol. Lindol tuloy. Lindol. Or earthquake. Pangatlo, pag ikaw, excited sila sa mga. Pangatlo, pag ikaw ay natangay. Sabi ko sa, hindi ba sa nadarang? Pag ikaw ay natangay, ano yung natangay? Yung mga tsunami or tidal waves. So, natural disaster. Yung Paano kung baha? nakay ka ng hangin, gano'n ka kapayat? Yung mga landslide, it's subject to investigation. Yung mga yung mga binaha, again, subject for investigation. May mga ganito kasi. Ang Pag-asa lagi nag-notify. Local government, hindi nasasawa mag-notify. Yung mga nasa bundok, bago pa umulan ng malakas, may Pag-asa na nag-notify, meron na silang red alert, yellow alert, orange zone alert, mag-notify sa mga nakatira doon. Magsilikas na po kayo. Umalis na po kayo at magkakaroon po ng landslide. Maaari pong magkaroon ng ganito. Pero ang sabi ng nakatira, hindi, mahal ako ni Lord. God is my witness. Protection na naman ng Panginoon. Tigas. Nagka-landslide. Namatay. Ngayon pumunta sa OBI. Qualified hindi? Hindi. So anything, basta ikaw ang merong pagkakamali. You neglect to follow yung warnings and signs and yung mga sinabi ng local government pag natural act of calamity or natural disaster, pwedeng ma-exclude. Pero may mga aksidente talaga, walang warning, walang notice, naging ano lang yung lupa, lumambot, nagka-landslide, maaaring pumasok yung nasunugan? Basta hindi ko yung nagsunog. Kasi still is an accident. Yeah. Accident pa rin yung nasunugan. Oo. Pinaglaro ng naglaro ng apoy. Anong apoy yan? Nasunugan tapos yung nandamay sa sunod, may ano pa, may affected sa kasi baka yung term na nasunugan, sunog na yung bahay, walang Hindi. Kapag may mga namamatay kasi because of because of fire, sunog. So yung mga namamatay na gano'n, sila yung still subject for investigation, pwede mag-qualify. So, hanggang 65 lang ang age. By the way, thank you for that, Myra. Ang age natin is 16 to 65. Oh, question. Today is April. Yeah. Tapos, 65 ka na ngayon. Nag-expire ng April yung policy mo.
Pwede ka ba mag-renew? Hindi na. Sino nagsabing hindi? Pwede pa. Sino nagsabing hindi? Nasa kamay. Sige, paglaban mo yan. Sino nagsabing pwede pa? Sino nagsabing hindi ko alam? Hindi ko alam. Pwede pa. Kasi hindi pa naman 66 eh. Pwede ka bang mag-renew, pero ang coverage mo na lang hanggang bago ka mag-birthday. Kasi pag nag-66, automatic, wala ka na. I mean, wala ka na. Hindi ka Hindi na cover. cover. Wala ka na. May tanong ako. Kasi nag-try kami mag-encode Oh. na 65 siya. So, ilang months na lang, 8 months na lang ang next birthday niya. So sabi niyo pwede. Kasi hindi siya nag-grow. Hindi nag-go. Kasi technically speaking, 16 to 65. So pag nag-expire yung policy mo, months before you turn 66, meron ka pang remaining months to protect yourself. Once na mag-66 ka, then hindi ka na qualified to renew. So yung sinasabi natin sa So, is yung mga Existing. Pero kapag new at ikaw ay 65 years old na, Hindi na pwede. pag ganun, pwede kang magnegosyo. Give the benefit coverage to your kasi yeah. tinatry namin i-encode kasi gusto din niya ng insurance. Kaya try namin i-encode na pagkakakala namin, pwede kasi di ba sabi na. I will double check yung case ng new and at the age of 65. Kasi hindi siya I will check with the IT and with the team kung ano yung setback na gano'n, bakit hindi nagpo-push. Kasi automatic magtatag yun na 65 hindi na pwede. Automatic. Pero technically speaking, kung renewal, pwede pa kasi yung remaining months. Alright? So, ano yan 16 up to 65 years old. So, pag may nagtanong, pwede pa ba ako sa OBI? 66 na ako? Hindi na. Pwede ka ba sa OBI? Pag-negosyo ka. Pero yung protection, hindi na. Kasi ang high risk na yung mga 66 mataas. Even 60 mataas. Coverage parang Hindi siya mapoporfeit, pwede mo i-transfer yun sa iyo. hindi, yung personal, ibibenta. Yung personal, ganito, yung tanong ko, nagiging VTS na eh. Tsaka na yan, next session natin will be the VTS Mastery, the Virtual Tracking Store Mastery. Pag-uusapan natin the technicalities about your Silpro product. Kasi ito is more about the product itself. Okay? Yes? 1 year lang talaga ang coverage. Renewable. Ang lifetime na sinasabi mong coverage, you're mistaking yung mga coverage na term coverage versus dun sa lifetime. Kasi yung lifetime coverage, ang tawag yan, life insurance. Itong accident coverage kasi, term insurance ito. So term, it means renewable every year. Diba? Parang yung insurance ng sasakyan. Every year. Diba? Every year nire-renew. Parang relationship niya. Diba? May mga ganon. So ang atin, pag sinabi, ay ayoko niyan. Pero hindi ba life insurance yan? Hindi ba yung one-time payment? Tapos abang buhay na akong protected? Hindi po. Kasi term insurance yung tawag. Binibili mo yung insurance. Every year ang renewal. O yung iba nga 1 month lang. O diba? Mga 3 months. Sa amin kasi, kumbaga, mali din pala namin na hindi pala nata-triple yung PA tsaka yung TTD. Kahit Maxi or Oo. for example, yung enterprise, kasi ang sinasabi namin 3 million insured sila. 1 million na pala. Oh. Tama po ba? Yes. Hindi. Kasi yun yung kunyari, kumuha sila ng enterprise. Ang sinasabi namin, correct po kami kung mali namin. Wait lang. 3 million. Parang covered ng 3 million dapat. Or max bid tools. Kasi may 3 yan. Personal. Good question. Silang dalawa.
Ikaw na lang. Kaya, ano ba, kahit basta wala kang hindi na po. Kaya kung wala kang gusto. Kasi yung pera sa paano yun ang Kaya hindi ba? Kasi pwede ko yung policy ng PBS dapat direct bababa pa rin kayo sa kasi automatic hindi yan masisingitan. Yung PBS rin po yung masisingitan. Alright. Hindi ba naman kasama yung sakit sa puso? Ayan. Naka-record. Nag-mix up. Apologies. Ang hindi pala natin triple at nadodoble lamang ay ito. Oh. Ito, tama yung sorry, thank you sa reminders. Ito kasi up to 3 million coverage. Wow. Triple or doble, pero itong dalawa, either or. Yeah. Hindi pwedeng, may 3 million na ako dito, may 3 million pa ako. No. Kung ano lang yung papasok. Okay? Ito namang daily cash assistance, hindi siya technically mati-triple, pero pwede mo siyang ma-maximize ng per batch, per se, pag unang aksidente mo may 10 days ka. Hindi 30 days ha? Yeah. 10 days lang. Yeah. Kung sakaling ma-aksidente ka uli, naka-triple ka, may pangalawang 10 ka. Yes. Pangatlong aksidente mo, may another 10 ka. Eh pang-apat, Wala na. huwag ka naman gano'n. Tiway lang. Ayan ha. So, medyo na-clarify na nandito lang tayo. Ayan. So, ang hindi lang yung burial lang. Ayan. Ito, yung sa unprovoked murder and assault, we will verify kasi we had a transition from igloo to stronghold. Yan. So ito, we'll verify if this is also qualified for double and triple of the amount. Kasi yung dating na sumakabilang buhay because of the unprovoked, it was still under our previous partner. So, we'll update you on that. Pero, on the good news, syempre, madodoble, matitriple, madodoble o matitriple, either or dalawa. Ito, you can maximize in 3 batches. Yeah. Ito, we'll check yung medical reimbursement up to 3 times or 2 times, Yeah. depende sa double or triple platinum. Ito lang talaga hindi. Nag-iisa lang talaga. Natatami lang nag-iisa. Hindi pa pwedeng hukutin. Oo. Not unless meron kang representative to go for the second time around and third time around. Ayan. So, last 2 question before we end our Silpro Mastery tonight. Wala na? I think it's very clear. Thank you for your presentation. Thank you rin for attending. Pero, meron akong pahabol. Hindi na ito about the Silpro. Pero may narinig ako, I don't know if it is true, na magkakaroon ng yung parang HMO? Ano ba yan? Hindi.
Alam naman ng lahat yan that accident insurance is just the beginning of many product lines of Orbis Victus International. So very soon, we don't want to preempt, pero hopefully magkaroon tayo ng insurance in line with the health naman. Okay? So, right after this training, try to correct yung mga information na mali. And try to disseminate the information na tama. And to fully master yung OVI, next time na gagawin natin itong uling OVI training, we will be doing the VTS or the Virtual Store Mastery. Alright? So, itong Virtual Tracking Store Mastery natin, ito naman ay more on the technicality about the insurance, technicality about the DTC, and technicality about the earnings. Okay? So, we'll meet you again in the next batch. So, sana makapagdala ka na mas marami para yung learning mas marami magdi-disseminate sa buong grupo. Alright? Yan, i-post mo natin. And have you followed our OVI page? Yes! Yung page natin ng OVI? Yes! Ayan, so follow lang tayo ha. And by the way, may TikTok na tayo. Follow niyo naman yung TikTok account natin, Alliance in Motion Global. Ha, yung TikTok, may TikTok shop na tayo. Yan, so follow niyo yung TikTok shop natin. And lastly, pwede ba mag-service eh? Yes! Pasaya ko naman ako. Oh, everybody, 1, 2, 3, OVI! Ano yung sabi ko kanina? Kailangan nasa GUWIT! Ayan, thank you so much. God bless everyone. Thank you. See you.